Meron pong sinabi ang prophet. Pero, anuin muna natin ang Biblia. Sa Bible muna tayo. At itutuloy natin sa Bible. 1 Corinthians 11:28 to 32. Sabi niya. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So sabi niya, andyan na, pakiano nga. Kung tayo daw ay kakain ng tinapay, sa communion po ito. At alam natin, ang Hudyo, natural sila. Kaya sila nagkukumunyo ng natural. Tayo ay spiritual Hudyo. Kaya ang komunyon natin, spiritual. Ano yung tinapay nila? Natural tinapay. Tayo, ang tinapay natin, word. Kaya sabi niya rito, bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, anong sabi niya? Ay suriin daw natin ang ating mga sarili. Ibig sabihin, merong karapat-dapat lang na kumain ito. Merong mga taong hindi nararapat kumain ng word. Kasi, kumbaga masasalaula. Kasi ang word ay banal, si Lord yung word. Masasalaula ang word kung ang kakain hindi karapat-dapat. Kaya magsuri daw tayo. So ang pagsusuri naman ay lahat naman tayo ay nagkakamali. So before na tayo pupunta rito, bago tayo makikinig, hingi tayo ng paglilinis para maging karapat-dapat tayo sa pakikinig. Kasi kung tayo makikinig ng basta-basta, nawawala ng saysay ang salita. Hindi ito nag-a-absorb sa buhay. Kaya marami po ang hindi nagbabago kasi unworthy. Hindi sila karapat-dapat talaga makinig o kumain ng salita ng Diyos. Kaya sabi rito, for he that eateth and drinketh unworthily, at hindi karapat-dapat, kumakain, umiinom ng hindi karapat-dapat, ano sabi niya? Eateth and drinketh damnation. So ang kinakain niya at iniinom niya, hatol to himself. Bakit? Not discerning the Lord's body. So, isang yung hindi mo na-discern yung katawan ni Kristo. At alam natin, kaya ang pamagat po nito, the Lord's body. Tatalakayin po natin ito. Ayan. Now, sa Matthew 26, ayan. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, okay, sa Bible nga, Bible. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. So ang kanilang alak noon, iniinom, ubas. Until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Okay. Now, dito po sa kasi yung pong sa 1 Corinthians, i-ano mo nga ang Bible para makuha natin yung 1 Corinthians. Chapter 12, verse 27. Sabi po dito, now, ye are the body of Christ. Ano raw tayo? Body. Pag sinabing body of Christ,
hindi tayo hiwalay. Si Lord ang head, tayo yung body. Okay? O, huwag natin kalimutan yan na kaya hindi po dapat humihiwalay ang body sa ulo. Eh, paano nahihiwalay? Pag nag-backslide, nahihiwalay ang body. Oh. And members in particular. So, ibig sabihin, kabahagi. Pag ikaw ay bahagi ng body, so alam ka na, sa natural na lang. Ano? Dahil hindi mo nagustuhan ang kamay mo, putulin mo. Kaya ba natin? Hindi mo nagustuhan yung ulo mo, tagpasin mo. Hindi mo pwedeng, hiwala yan, kasi kasama yan sa body. At tayo raw, bahagi tayo ng body ni Lord. Kaya sabi niya sa 28, and God hath sent some in the church, first apostles, concurrently, prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, government, diversities of tongues. So ito yung sa body, kumbaga sa sangkap, mayroon tayong kamay, may tenga, may bibig, may paa, may kanya-kanya itong trabaho. At sabi rito, una, apostol, propeta, guro, himala, gift of healing. So may kanya-kanyang trabaho. Kasi sa fivefold ministry, may kanya-kanyang trabaho diyan. Pero basta sila bahagi ng body. Hindi sila iba. Bahagi. So, ganoon din dito sa church. Hindi tayo dito hiwa-hiwalay. Kaya nga nakakalungkot kapag merong humihiwalay sa body. Amen? Palagay nyo, kung humiwalay ang isang katawan mo na natagpas, malulungkot ka. Bakit? Ang ganda-ganda ng buo ang katawan mo, naputol. Di ba? So, kaya ito, may kanya-kanyang trabaho ito na hindi ito dapat naiinggit. Kasi may mga may mga Kristiyanong pag nakita dati-dati, siya ay kumbaga maganda ang niya sa church, may baguhan, biglang inangat ni Lord, tatampo na. Hindi ganoon. Dapat nga magsaya ka dahil kabahagi, malaking magiging tulong yan sa body, sa buong katawan. At kaya hindi ito dapat kinaiinggitan. Ano sabi niya? 29. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. So hindi lahat. May kanya-kanya lang pinagkaloob si Lord. Hindi tayo, sabi ko nga sa inyo, kung tayo lahat pastor, sino pa makikinig dyan? Lahat tayo na dito sa pulpito. May mga kaloob na pagpapagaling, baga ang lahat? O hindi lahat. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Lahat bagay na nagpapaliwanag? Datapat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan, pag-ibig. Amen. Punta tayo sa dito ring chapter. Sa verse 14. Dito rin sa chapter 12, verse 14 lang. Ito. For the body is not one member. Maraming bahagi. Sabi ko, may braso, may daliri. Mahalaga ito. Kahit yan ay daliri, ito, mawala mo ito. Paano mo nahahawakan ang wala nang pwersa pag wala na ito. So, lahat yan mahalaga. Sabi niya, kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. So, hindi mo pwedeng sabihin nyo na, tika,
Ikaw naman ay kamay. O, hindi ako'y paa. Magkaiba tayo. Ah? So mag-aanuhan na kayo. Hindi ganon. Nagtutulungan yan. Yung nagagawa, halimbawa katulad noong isang kwento na merong bulag. So yung bulag, hindi niya makita ang daanan. Ha? Meron namang hindi bulag, pilay naman. So ang ginawa ng dalawa, binuhat nung bulag yung pilay. Nakapaglakad sila. Bakit? Merong mata yung hindi pilay eh. Yung pilay, lakad lang ang hindi niya kayang lumakad. Pero may mata siya. Yung bulag, paano siya makakarating sa paroroonan? Ibulag. Pero dahil nagsama sila, nag-usap sila na makakarating tayo sa pupunta natin kasi yung pilay hindi makakarating. Pilay eh. Di lalo na yung bulag. Pero nagkasundo silang magsama. So ibig sabihin, itong katawan, nagtutulungan ito dapat sa ikauunlad. Parang halimbawa, sa yung katawan, paano ba natin ginagawa sa ating, yung pansar individual, paano ba natin ginagawa yon? Kung ikaw ay matino, mamahalin mo ang katawan mo. Kaya, brother, mag-abusuhin ang katawan. Sa individual. Ano pa ang gagawin mo sa katawan mo? Pakakainin mo ng masustansya. Di ba? Ano pa? Paliliguan mo yan. Wala ka hindi ka maligo. Dadamitan mo yan. At kung merong nararamdaman, gagamutin mo yan. Kasi katawan mo yan eh. Ngayon, halimbawa, may ang nararamdaman mo, ulo. May sakit ng ulo. Magagamot ba ng ulo yung ulo? Ang gagamot niyan, ito, kukuha ito ng panggamot. So, kung ang aasahan mo yung sarili ng ulo, hindi niya magagamot ang sarili niya bilang ulo. Merong bahagi dito sa katawan na pwedeng tumulong para gumaling yung sakit sa ulo. So, nagtutulong-tulong ito. Hindi yung, naalala nyo yung kwento ko? Yung, nagwelga. Nagwelga si mata. Nagwelga si bibig. Nagwelga si kamay. Nagwelga si paa. Kasi, sabi nila, sabi ng kamay, nagtatrabaho ako, napupunta lang kay tiyan. Ganon din siya paa, pupunta ako sa trabaho. Pag nagsweldo, mapupunta rin lang kay tiyan. Mata, ganon din. Lahat nagreklamo dahil napupunta lang daw kay tiyan. Ngayon, nung nagreklamo sila, lahat sila tumigil magtrabaho. Ngayon, hindi na sila, walang trabaho. Walang kita. Amen. Ano nangyari? Si mata lumabo. Si bibig, yung mga ngipin, gumaganyan-ganyan na. Si tenga, nabibingi na. Mahihina na ang paa. Lahat humina. Na hindi nila alam, kung wala si tiyan, na iyon ang gumigiling ng pagkain, na nag-distribute ng sustansya sa bawat mata, sa tenga, sa lahat ng bahagi, yung tiyan. Pero dahil maisip sila, lahat sila nadamay. At ganun sa church. Kapag tayo'y maisip, walang pagkakaisa sigurado. Kasi, ba't ako mag-aano dyan sa church na yan? Si pastor ang nakatira dyan. Di ba? Pagka ganun ang kaisipan natin, ay walang mangyayari sa gawain ni Lord. Alalahanin nyo, hindi ako ang may-ari nito. Si Lord ang may-ari nito. Ang pinagdamutan mo si Lord. Hindi ako. Ako kahit saan ako mapunta, hindi ko kailangan ventilador. Kahit saan ako matulog, pwede. Di ba? So, hindi yun.
Kundi sa church, nagtutulong-tulong yan. Kasi lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Siyang namumuno sa atin. Amen. So, anong gagawin mo sa katawan mo? Minsan pa nga, at hindi lang minsan. Di ba, Brother Pidil? Di ba, may singsing ka, di ba? Kasi susuotan mo rin ng singsing ang kamay mo. Pati ito. Oh. Di ba? Ano pa? Siyempre, tututbrushin mo yan. Kasi katawan mo yan. At i-sprayhan mo rin yan. Tapos, at aalagaan mo yan. Ganon sa body, sa individual. At dito sa church, nag-aalagaan din tayo rito. At kung tayo ay katawan ni Kristo, tulad ng kung paano mong minamahal ang katawan mo, lalo na si Kristo. Anong gagawin ni Kristo? Pakakainin kanya ng mensahe ng salita. Kaya kung ikaw ay body ni Kristo, sigurado kinakain mo. At sigurado, hindi ka malnourished. Hindi ka yung Kristiyanong lulugo-lugo, walang lakas. Kasi kumakain ka. So pag ikaw ay mahina, ibig sabihin, baka hindi ka katawan. O katawan ka man, tamad kang kumain. Kaya malnourished ka. Di ba? O, pag tayo ay tamad kumain, ay talagang magiging malnourished tayo. At lalo na, kung mahal mo ang katawan mo, ay huwag mong pausukan yan. O tama, brad, ang ginawa mo, tinigil mo yung usok. O huwag ka na rin ganyan. Kasi lason yan. Kung mahal mo ang katawan. So lahat ng bagay na hindi maganda, kasi iyan, gawain yan ng mga abnormal. Kasi kung normal ang buhay niya, ay bakit mo lalason ang katawan mo? Ba't mo inaano sa usok? Okay? So, yun sa natural yun. At ang Diyos, mga kapatid, pakakainin ka ng Diyos at magiging healthy ka. Dahil ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Ano pa? Pag may nararamdaman ka, pagagalingin ka. Amen. Ano pa? Protektado ka. Yung sinabi mo, Brad. Ang proteksyon ng Diyos at pagpapalain ka, iyan po ang trabaho ni Lord sa body. Alang ang body ka, pabayaan ka. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kasi bahagi ka. Kaya kung nagdudusa ka, ay mag-check ka na. Dahil ang blessing, para sa body niya yan. Amen? Okay. Punta muna tayo dito sa propeta. Yung body na sa 13:5 ng 2 Corinthians, may sinabi rito si Pablo, examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Ayan. Inulit yung examine yourselves. Di ba? Ngayon, bakit examine mo ang sarili mo? Siguraduhin mo kung ikaw ay mananampalataya o hindi. Patunayan mo anya sa iyong sarili. Nakikita mo ba niya? Alam mo ba sa iyong sarili na si Jesus si Jesus Christ ay nasa sayo? So i-check mo ito, nandiyan ba talaga sa iyo si Kristo? Kasi kung nandiyan sa iyo, body ka nga. Siya yung head, ikaw yung body. So ang sabi ni Pablo, i-check niyo ang sarili niyo. Nandiyan ba naninirahan si Kristo sa buhay niyo? Okay, kasi kung marami kasi mga kapatid ang nakikinig, nagsisimba, pero puro head knowledge lang, walang experience patungkol sa pagiging Kristiyano. Head knowledge lang. Kasi kung experienceado sila na nandyan si Kristo, makikita ang buhay. Lalo na po tayo ngayong panahon na ito.
hindi na po ito yung nakikinig lang tayo, kundi ipinamumuhay na natin ang salita ng Diyos. Amen. So sabi niya, kung si Kristo yung nandyan sa inyo, maliban kung kayo'y mga itinakwil. So dalawang bagay yan. Nandyan ba si Kristo o itinakwil ka? O hiwalay ka bilang body ng Panginoon. Meron ditong kwento si Ephesians chapter 4. Ephesians 4. Sabi niya, verse 4, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Okay. So ano sabi niya? Isa lang ang katawan. At isang espiritu, tulad din niya, even as ye are called in one hope of your calling. So isang katawan. So anong ibig sabihin? Hindi po marami ang katawan ni Lord. Bahagi, membro. Yung members, meron, o bahagi. Pero yung body, ang body lang niya rito, yung believer. At pag sinabing body, iisa po yan. Kaya hindi yan dapat nagkakagatan, hindi yan dapat nag-aaway, nagtatampuhan, kasi isang body lang. Ngayon, yung abnormal, yung mga siraulo, merong siraulo, yung siguro na sa sobrang shabu, kinakagat niyang kamay. Di ba? Nangangagat ng kamag-anak kasi wala siyang nakikilala. So yan mga siraulo yan, nangangagat. Pati sarili niya, sinasaktan niya. Meron pang may nakita ka ako doon sa Pasay, yung braso niya pinag-ano ng kutsilyo. Hello? Hindi yan dapat gawin ng normal na tao. Ang nakakagawa lang yan, abnormal. No, sasaktan niya ang sarili niya. At hindi po ganyan ang body ni Lord. Minamahal ang katawan. At ulitin ko, hindi tayo dapat nagkakagatan. Kasi isa lang tayo. Okay siya. Now, dito po tayo sa yung mga mananampalataya, kasi yung body is believer. Now, tingnan po natin, pasyalan natin yung nangyari doon sa Beyond the Curtain of Time. Amen. Ito. So, para makita natin, dahil yung mga convert ni Brother Branham, nakita niya. Yung mga kaisa niya sa lupa. Nakita niya, pinakita sa kanya ng Panginoon. Sabi rito, sa The Fifth Seal, 390. And that voice talking to me. So may nakausap si Brother Branham pagpunta niya doon sa 6th dimension, sa Beyond the Curtain of Time. And that voice talking to me. Ayun. I never could see the voice. Now, it was just above me, talking to me. I said, well, if I have passed on, so, siguro, inaano ni Brother Branham kung patay na. Kasi nakita niya yung katawan niya, 20 feet ang layo. So, inaano niya, patay na ba ako? If I have passed on, sabi niya, kung ako'y patay na, I want to see Jesus. Sinabi niya doon sa mga tao. Gusto kong makita si Jesus. I said, He was all my life. I want to see Him. So, yung kausap niya, gusto kong makita kasi si Lord lang. Makita niyo ang propeta, mga kapatid. Ang number one sa buhay niya si Jesus Christ lang. At kung tayo'y believer ni Brother Branham, dapat ganun din ang ating pananaw. Ang number one sa atin si Lord. Amen? Okay, sabi niya. And so he said, you can see Him now. Ngayon, sabi niya, hindi mo siya makikita. Kasi 6th dimension yung napunta ni Brother Branham, while si Jesus Christ, He is still higher. Nasa 7th dimension siya. Si Lord.
See, it was below the altar. Yet, see the sixth place, yung napunta niya, where men go. So lahat ng namamatay na ligtas, sa sixth dimension na pupunta. Okay? Not the seventh, where God is. So nandoon si Lord sa seventh. Seventh dimension. Okay. I thought, oh my. And I was afraid of this. Why? These people are real. Hindi ito isang parang kaluluwa na ano. Totoo. At visible sila. Nakita niya eh. May katawan sila doon. Ha? Okay, sabi niya. These people are real. They wasn't going anywhere. They wasn't tired being there. Hindi sila napapagod. Ha? Ano pa? And I said, well, why can't I see Jesus? Said, well, now, He will come someday. Huh? And He'll come to you first. And then, you will be judged. Pero alam natin na ang judgment, may negative, may positive. Alam nga mga i-judge si Brother Branham ng negative. Di ba? These people are your converts that you have led. Oh. So yung kausap ni Brother Branham doon, walang sinabi ritong may halo. Mga convert lang ni Brother Branham ang mga nakausap niya. Wala siyang sinabi si Pablo, si Pedro, no. Mga na-convert lang ni Brother Branham. Okay. These people are your converts that you have led. 401. And I said, you mean by being a leader that He will judge me? Yes. So, ang leader ng church, kaya nga po tayo maingat sa pamumuno natin sa church, nag-iingat po tayo kasi i-judge ni Lord lahat ng leader. Ano ang naging motibo nila? Kasi may mga naglilingkod, puro pera lang. Magdilin siya, mangakit na mga foreigner para magaganda ang church, magaganda ang bahay. Hello? Ano ang motibo natin sa paglilingkod natin dito? So, lahat ng leader, i-judge ni Lord. Sabi niya, does every leader have to be judged like that? Yes, sabi niya. What about Paul? He said, he'll have to be judged with his. So, kung anong ministry ni Paul, i-judge siya doon sa kanyang paglilingkod din. So, lahat ng leader. Sabi niya, I said, if his group goes in, so will mine, sabi niya. Because I preach exactly the same word. That's it. I said, where he baptized in Jesus' name, I did too. O, yung mga nagbabaptize ng Father, Son, Holy Ghost, i-judge ni Lord yan. I preached, and millions screamed out, all at once said, we are resting on that. So, yung mga converts na, masaya sila doon sa ministry ng propeta. Amen? And he said, now, someday, he will come, and then, now in here, we neither eat, drink, or sleep. So, sa 6th dimension, walang kain, walang tulog, walang inom. Sa 6th dimension. O, paano ngayon mapupulfill yung millennium? Wala palang kain doon. So, napuntahan ni Brother Branham. So, anong dapat gawin? We're just all one. Ayan, nakita niyo ang body? Pag body ni Christ, ano? We're all one. United. Kaya kung tayo hindi united, baka hindi tayo kasama sa body. Dapat nagkakaisa. Well, it isn't perfect. Oh,
It's beyond perfect. Hindi lang ito perfecto, kundi higit pa sa pagiging perfecto. Yung napuntahan niya, yung mga taong nandoon. Higit sa perfecto. Oh, sabi niya, it's not sublime. It's beyond sublime. Hindi lang ito pinakamaganda, kundi higit pa sa pinakamaganda na lugar at tao. There is no name you can think. There ain't no words in the vocabulary to say it. You've just arrived. That's all. And I thought, well, this would be perfect. And then, what are we going to do next? Anong gagawin? Huh? Said, then, when Jesus comes and He judges you or for your ministry, then we go back to earth. Hello? Kasi doon walang kain. Walang inom. Then we go back to earth and take up bodies. So meron uling pagbaba, meron uling isusuot na physical. Kasi ibig sabihin doon, although sila visible doon, ang suot nilang doon, hindi pwede sa pagkain. Kaya bababa daw uli sa earth. Ayan. And take up bodies. Well, I never thought about it then. Hindi niya ito naisip noon. That's exactly the scripture said. Then we go back to earth and take up bodies. Then, pag may body na, ano sabi yan? We eat. Pero saan ang kain? Sa lupa. Hello? Di ba tayo masaya no? Ibabalik tayo sa sa isang, kaya lang ang body na yon, hindi na yun magkakasakit. Hindi na rin tatanda. Pagbalik. So kaya nga meron ditong magaganap talagang kainan, literal. Sabi niya? We don't eat here, neither do we sleep, said. We eat down there, but we go back to the earth. Hindi ko po ito mensahe sa propeta ito. I thought, isn't this wonderful? Oh my. And I was afraid of it. Pero sabi niya, why was I afraid of dying? So bakit ako kailangan matakot pala sa kamatayan? Nung makita ni Brother Branham na ganon doon, ba't ako matatakot pala sa kamatayan? So ang taong nakakaalam kung anong lugar yon, hindi po yan takot sa kamatayan. Mas matutuwa siyang mamatay na dahil mararanasan niya ito. Amen. Na hindi na siya matanda, hindi na siya Amen. Okay, so kaya pala si Brother Branham baka nakipag-usap si Brother, kasi ang edad niya, namatay siya, 56. Hindi niya inabot ng 60. Maaga yung, baka nakipag-usap na, Lord, kunin mo na ako, ang sarap pala dyan. Iyan po yung mga taong nakakatiyak sa pupuntahan niya. Pero kung hindi ka sigurado, maganda, habaan mo pa ang tira sa lupa. Kasi kung mamadaliin mo ang pagdurusa, di ba? So si Brother Branham, alam niya nakita niya yung lugar ng mga Kristiyano. Kaya lang, ang pagkakaiba doon, we don't eat here. Neither do we sleep. We eat down there. But we go back to the earth.
Amen. Kaya sabi niya, why was I afraid of dying? To come to this? Huh? Well, this is perfection plus perfection plus perfection. This is wonderful. Yung nakita ni brother, napuntahan niya mismo. Amen. Jehovah Jireh. God tearing loose, pulling out, cutting apart, separating himself, dividing himself. He did the same thing on the day of Pentecost. So, si Lord, ang nag-iisang Panginoon, pinagpira-piraso niya ang sarili niya. Kaya nga ang example noon sa communion, one bread. Sino yung bread? Siya. Kasi ako niyan yung tinapay eh. Ngayon, nung mag-communion sila, ito anyang aking katawan. Pinaghati-hati niya at binigyan ang bawat isa. Katulad din niya ng, sabi ko nga sa inyo nung Sunday, hindi talaga tayo ang full na Diyos. Tayo'y may bahagi. Kanya-kanyang tabo, tigitigisan tabo lang tayo ng dagat. Pero hindi tayo ang tunay na ang laki ng dagat. So ganun sa komunyon, yung body ni Lord, binigyan bawat isa. Pero, iyon ay komunyon natural sa mga Hudyo, sina Pedro. Pero sa atin, itong word, ang tinapay natin ngayon. Si Lord itong word na binabahagi sa bawat isa. Iyon yung kinakain natin. So sabi niya, he did the same thing on the day of Pentecost. When the Holy Ghost come down, that pillar of fire come down, that followed Israel, we all know that. Ano yun? That was the Logos. Ano yung Logos? Word. That was Christ. And when it come down on the day of Pentecost, what did it do? What did it do? It It divided itself and tongues of fire. Dinivide ni Lord yung sarili niya sa tongues of fire na dumapo sa bawat believer at 120 yun. Okay. Set upon each one of them, God dividing himself among the people. Tayo hindi natin magagawa, i-divide natin sarili natin. Si Lord nagawa niya. Yung example niyang ako ang bread of life, binigyan bawat isa. So doon sa Pentecost, 120, binigyan lahat. Pero sino lang yung binigyan ng Holy Ghost o ng tongues of fire? Kasi yung unang araw, kasi sabi ni Lord, magtipong kayo doon sa upper room, hintayin nyo ang pagdating ng Holy Ghost. Amen? Mahigit 500 yun. Ang natira, 120. Yung iba hindi nakatagal, kaya nga may mga tao pong hindi talaga tatagal dito. Amen? Mawawala. So ang mananatili lang yung makakatagal. So doon sa panahon ng Pentecost, 120 lang ang naiwan, ang nakapagtiyaga. So yung iba hindi po nakaranas na dapuan ng banal na Espiritu. At iyan po ang mga nangyayari sa mga churches na hindi nakakatanggap ng Espiritu Santo kasi hindi talaga sila bahagi ng katawan. Amen? Kasi kung bahagi ka ng katawan, dapat kaisa ka. Sa isang layunin, sa isang gawain, sa isang kaisipan, kaisa ka. Amen? Sabi niya, oh brother, you can be undivided with the same Spirit that was in Christ. Hindi tayo pwedeng ma-divide. Ang nag-iisang Espiritong nasa sa atin, hindi ito pwedeng maghiwa-hiwalay kung bahagi ka ng body. Kasi isang body, isang spirit. Paano mo yan paghiwa-hiwalayin? Maliban kung hindi ka bahagi, talagang wala ka dyan. Pero kung ikaw ay bahagi, hindi tayo pwedeng maghiwalay, mga kapatid. Kaya nagiging kaisa ka. Amen.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Ayan. Kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, yung ginagawa niya, gagawin mo rin. O, paano mo ngayon masasabing bahagi ka ng katawan? Hindi mo naman nagagawa yung ginagawa niya. Amen? So kaya ngayon po yung lagi kong sinasabi, at si Brother Branham, lagi niya sinasabi, ang Mark 16 verse 17 to 18 at ang John 14:12. Lagi niyang sinasama yan sa mensahe niya na ang mananampalataya, gagawin din niya ang mga ginawa ko at higit pa rito. Mark 16 verse 17, ang sumasampalataya ay magkakaroon ng tanda ng kapangyarihan. Kambal po yan ng pananampalataya, power. So kung ikaw ay bahagi, sabi dito, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Greater than this, or more than this. Huh? For I go unto the Father, yet a little while, and the world seeth me no more. Yet you will see me, for I, personal pronoun, I'll be with you, even in you, at the end. Time, the consummation, he promised to do it. The seed of Abraham, he is here now. Sino yung he is here now? Si Lord, nandito. Siya yung binhi ni Abraham. Amen. Oh. Question and answer. Now this Logos that was in him, which was the Spirit of God, the anointing through the sanctifying grace of the blood, brought many sons to God. Grabe ano? Which is anointed with this same Logos. So yung word na nasa kanya, ano yun? Yung Logos, which was the Spirit of God. Yung word, yung Logos, yun pala ang Espiritu ng Diyos. The anointing sa pamamagitan ng pagpapabanal sa biyaya mula sa dugo, ang nagdala ng maraming anak ng Diyos. So kung wala yun, sinong magiging anak ng Diyos? Pero salamat doon sa dugo na nabuhos. Dahil ang salvation, hindi na 10 commandments. By grace. Ano yung by grace? Hindi na natin kailangan masunod yung basta ang kailangan lang dito, sampalatayanan mo si Lord. Amen? At siyempre kapag mananampalataya ka na, iiwasan mo yung ayaw niya. Amen? Now on the day of Pentecost, it come down, that pillar of fire, and broke apart like that. And tongues of fire set upon each of them. Not their tongues, but tongues of fire. Holy Ghost po yun. Set upon each of them. Sino yun? A elected, selected group. So, hindi po tatanggap niyan ang hindi naman talaga elect ng Holy Ghost, mga kapatid. Hindi magkakaroon ang sino ng Holy Ghost maliban kung iyan ay elect o pinili talaga yan. Sabi niya, identified by this pillar of fire, showing that God had separated himself into man. Do you get it? God, the Logos, separating himself into man. God, not in one person. Yan. He is in His church, universal. Pandaigdigang church ito. Hindi lamang sa isa. That's the reason Jesus said, the works that I do shall you also. More. Now, I know the King James says greater, but the right translation is more. There is more than this shall you do. So, ang totoong believer, mga kapatid, gagawin niya higit pa doon sa ginawa ni Lord. Okay?
God was bottled and confined in one man. So isang tao lang yung pinasok ni Lord noon. Anong panahon ng Son of Man? First coming. Jesus Christ. But now, He's bottled and confined in the whole universal church of the living God. So, hindi lamang ang Panginoon ngayon sa isang tao. Katulad ng first coming niya, isang tao. Ngayon, marami ang body ni Lord. Amen? Kaya, kung mayroon tayong mga fellowship, mga kapatid, bahagi ng body ang mga yun, ay dapat nandoon din tayo. Amen? Hindi tayo pwedeng magreklamo na, walang body. Kung totoong ikaw ay desire mo, hindi ka bibigyan ni Lord. Kung desire, huwag mong ikatwiran na wala. Ang mananampalataya hindi po yung nagsasalitang wala. Hello? Brother Manny, wala ba? Oh. Pag sinabi mo wala, talaga wala. Sinabi mo na eh. Pero ang totoong mananampalataya, hindi po yung nagsasalitang walang pera. Nasa puso niya lagi, masaya na, mayroon na namang fellowship. Kasama ako. Kasi, yung pupuntahan natin, bahagi ng katawan ng Panginoon. Hindi sila iba sa atin. Kasama natin sila sa body. Kung may passport lang ako mga kapatid, puntahan ko yung mga body natin sa Israel. Amen. So kayo, He's bottled and confined in the whole universal church of the living God. Okay. Last. It is the rising of the Lamb. And as He, being the groom, sino si Lord? Groom. At dahil may groom, the bride has to comfort. So dahil mayroong nobyo, ay dapat yung bride kasama. Nakita nyo, na hindi pwedeng maghiwalay ang body, kasi yung bride, body po ito ni Lord. Okay, so dapat yung bride kasama. Bakit? Because it's part of Him. Kaya yung bride dapat kasama kasi bahagi siya ng groom. And it can only be the manifestation of the fulfilling of all the revelation. Any others has spoke of the bride. Okay, pakinggan nyo ito. It can only manifest if it does something different from the groom. It isn't the bride. Bakit? Because she is flesh of His flesh, bone of His bone, life of His life, power of His power. She is Him. So yung bride, siya rin yun. Ang groom, isa. She is Him. Anong basa nyo dan? Parang ang ibig sabihin, ako siya. Kasi yung body at head, the groom and the bride is one. Bakit? Sinabi niya, she is flesh of His flesh. Laman ng laman. Kung anong laman ni Lord, tayo yung laman ni Lord. Ito yung laman ni Lord ngayon eh. At yung buto natin, buto rin ni Lord ito. Life of His life, power of His power. She is Him. As man and woman are one. And woman taken from His side. She had taken a spirit, the feminine spirit from Him, the flesh from His side, made both mechanics and dynamics. The wife, the spirit of Him, and the flesh of Him, and put it together and made mechanics and dynamics until the church or the people. So, paano mo yan? Kaya nga mga kapatid tayo dito, ang body ni Kristo, nagkakaisa po yan. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng, kung mayroon tayong pinagkakaisan, yung iba ayaw. Anong klaseng unity yan? At ulitin ko, wag na wag tayong magsasalitang wala kasi yun ang mangyayari.
Kung may plano si Lord, amen, amen, amen. Kasi pagka ano ka na, reason, dumali na naman yung human spirit. Reasoning. Hindi tayo dapat nagre-reason. Kasi bakit? Lalo na yung fellowship, yung pupuntahan natin are also body of Christ or Lord's body. Ngayon, kung ang pupuntahan natin doon, pasyal, ay huwag na tayong tumuloy. Pero ang sadya natin, fellowship, iyon. Amen? Kaya, kung talagang desire mo na makita yung mga kasama nating body, magbibigay si Lord. Isa puso mo lang, Lord, pupunta ako. Kasi kung ang ating i-reason, gastos na naman yan. Talagang hindi ka bibigyan ni Lord. Pero kung ang puso mo, mahal mo yung mga bahagi ng katawan ni Kristo na nandoon, kahit Bisaya pa yan, Mindanao yan, kung kaya natin sa oras, punta tayo. Amen? Bakit? Kasi, sino ba yung pupunta natin? Si Lord. Bahagi kasi ng body ni Lord yun. Amen? Okay, God bless.